Isipin mo na lang ang matinding kahihiyan ng isang babaeng 8 buwang buntis nang palayasin siya sa inuupahan niya sa mismong araw na humarap ang dati niyang nobyo kasama ang mayamang pamilya ng bago nitong asawa. Sa halip na panagutan ang 2 buhay na nasa sinapupunan niya, inabutan lang siya ng lalaki ng ilang gusot na pera sa harap ng mga nakikiusyosong kapitbahay na parang naglilimos sa pulubi. Tingnan natin kung paano hinarap ng inang ito ang ganyang klaseng kawalang hiyaan. Isang marahas na kalabog ang gumising sa diwa ni Melissa nang buksan ng pagkalakas-lakas ang pinto ng kanyang inuupahang kwarto. Ang matandang may-ari ng paupahan, si Aling Pilar, ay nakatayo sa may pintuan ng isang kamay ay nakapamiwang, habang ang isa naman ay galit na nakaturo sa labas. Ang mukha nito ay kasing kulimlim ng namumuong panahon sa kalangitan. Hanggang dito na lang, Melissa. Hindi ko na kaya ang kahihiyan na dinadala mo sa lugar na ito. Ang boses ng matanda ay matigas at walang anumang bahid ng awa. Nasa 8 buwan na ang pagbubuntis ni Melissa. Ang bigat ng kambal sa kanyang sinapupunan ay katumbas ng bigat ng problemang kanyang pinapasan. Wala siyang nagawa kundi ang dahan-dahang tumayo mula sa lumang papag na nagsisilbing higaan niya. Ang bawat galaw ay isang pakikibaka. Ang bawat paghinga ay may kasamang pagod. Sa sahig nakakalat ang kanyang iilang gamit na pilit niyang isinisilid sa isang luma at kupas ng maletang balat. Ang araw sa labas ay nakakapasong tila ba nakikisabay sa init ng sitwasyon. Ngunit ang mga tingin ng mga kapitbahay na nag-uusyoso mula sa kani-kanilang mga bintana ay higit na nakakapaslos sa kanyang balat. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Bawat isa ay tila isang tusok ng panghuhusga. Ito ang kahihiyang kinatatakutan niya ang mapag-usapan ang maging sentro ng tsismis, ang maging isang palabas para sa kanilang lahat. Pero Aling Pilar, bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Makakahanap din po ako ng malilipatan pakiusap ni Melissa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa pagpipigil sa luhang nagbabadyang tumulo. Umiling ng mariin ang matanda. Ilang araw, ilang linggo mo nang sinasabi, yan. At anong sasabihin ko sa mga tana? Kinukup-kup ko ang isang babaeng buntis na iniwan ng kung sinong walang kwentang lalaki. Hindi pwede. Lumayas ka na ngayon din. Isinara ni Melissa ang maleta isang mahinang kalansing mula sa sira nitong kandado, ang tanging tunog na nagawa nito. Binitbit niya ito ramdamang bigat na hindi lamang nagmumula sa mga damit sa loob, kundi sa buong buhay niyang biglang gumuho. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, hindi niya magawang salubungin ang mga mata ng mga tsismosang kapitbahay. Nakayuko siya, ang mga mata ay nakatuon sa maalikabok na daan na para bang sa pagtingin sa lupa ay maitatago niya ang kanyang sarili sa kanilang mapanuring mga titig. Nasa kalagitnaan na siya ng bakuran ng isang makintab at itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng makina nito ay pino at halos walang ingay, isang tunog na hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Bumukas ang pinto sa gawin ng driver at isang pamilyar na figura ang lumabas. Si Christian, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay na pagmamahalang ama ng mga dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mula sa kabilang pinto ay bumaba ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mukha nito na may bakas ng kayamanan at pagmamataas ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Melissa. Ito si Doña Consuelo, ang ina ng bago niyang asawa. At sa loob ng sasakyan, nakaupo ang isang batang babae, si Zoe, ang babaeng ipinalit sa kanya, isang babaeng may pangalan at yaman, lahat ng wala kay Melissa. Lumapit si Christian ng kanyang mga hakbang
ay mabigat at alanganin. Iniiwasan niyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Melissa. Sa halip ang tingin niya ay nasa malaki nitong tiyan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng pagsuko at pagkaawa sa sarili. Melissa, mahina niyang sabi, ang boses ay halos hindi marinig. Dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng isang lukot na bungkos ng pera. Hindi ito makapal, mga mumurahing papel na halatang pinagsama-sama lang. Para sa'yo. Para makapagsimula ka ulit. Inabot niya ang pera, ang kanyang kilos ay hindi nagpapakita ng pagmamalasakit kundi isang paraan upang pagaanin ang sarili niyang konsensya. Para sa kanya ang pera ay isang solusyon, isang pambura sa kasalanang kanyang ginawa. Tinitigan ni Melissa ang pera. Pagkatapos ay ang mukha ni Christian. Sa isang saglit ang sakit na nararamdaman niya ay nag-alab at naging purong galit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay lalong lumakas. Ang kanilang pagkamausisa ay naging isang uhaw na pananabik sa kung anong susunod na mangyayari. Kinuha niya ang pera mula sa kamay ni Christian. Sa isang sandali, inakala ng lalaki na tinanggap na niya ito. Ngunit sa halip na ilagay sa kanyang bulsa, buong lakas, na inihagis ni Melissa ang pera pabalik sa mukha nito. Ang mga papel ay nagsiliparan sa hangin bago marahang lumapag sa maalikabok na lupa na parang mga tuyong dahon na walang halaga. Hindi basura ang mga anak ko para tapunan mo ng limos. Ang boses ni Melissa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng tapang at dignidad na matagal na niyang hindi naramdaman. Bawat salita ay tumama kay Christian na parang isang sampal. Namula sa galit si Doña Consuelo. Mabilis itong lumapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Walang hiyakang babae. Sigaw nito. Itinaas nito ang kanyang kamay, handang idampi ang palad sa mukha ni Melissa. Ngunit bago pa man ito lumapat, mabilis na nahawakan ni Melissa ang braso ng matanda. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at hindi natitinag. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang lakas na nagmumula sa pagiging isang ina ay bumuhos sa kanyang katawan. Nagulat si Doña Consuelo sa hindi inaasahang paglaban. "Wag na wag ninyo akong hahawakan," sabi ni Melissa. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. "At para sa'yo," binalingan niya si Christian. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Mula sa araw na ito, wala kang mga anak. Hindi kita kilala at hinding-hindi makikilala ng mga anak ko ang isang duwag na katulad mo." Binitawan niya ang braso ng matanda na tila ba ito ay isang maruming bagay. Napaurong si Doña Consuelo. Hawak ang namumula niyang braso, hindi makapaniwala sa katapangang nasaksihan. Si Christian naman ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay isang maskara ng kahihiyan at pagkatalo. Tinalikuran sila ni Melissa. Dinampot niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa lugar na yon ay isang hakbang patungo sa isang kawalan ng katiyakan. Habang siya ay naglalakad, ang dating maaliwalas na langit ay nagsimulang takpan ng maitim na ulap. Ang hangin ay biglang lumamig. Isang patak ng ulan ang tumama sa kanyang noo na sinundan pa ng isa at isa pa. Ang kalsada sa kanyang harapan ay mahaba at walang katapusan. Ilang metro pa lamang ang kanyang nalalakad nang isang biglaan at matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tiyan. Napahinto siya, napahawak ng mahigpit sa kanyang sinapupunan habang isang impit na daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang sakit ay tila isang babala, isang paalala na sa kanyang pag-iisa, hindi lang ang sarili niya ang kailangan niyang iligtas, kundi ang dalawang buhay na umaasa lamang sa kanya. Sa gitna ng daan sa ilalim ng paparating na ulan, nagsimula ang tunay niyang paglalakbay. Ang unang bugso ng ulan ay malamig at mabigat na tila mga luhang pumapatak mula sa kalangitan. Bawat patak na tumatama sa balat ni Melissa ay nagdadala ng higit pang ginaw
sa kanyang katawan na pagod na sa paglalakad. Ang luma niyang bestida ay unti-unting nababasa at kumakapit sa kanyang balat habang ang bigat ng maleta ay lalong nagpapahirap sa kanyang paghakbang. Ang daan ay nagiging putikan at ang bawat tapak ay mas malalim at mas mabigat kaysa sa nauna. Patuloy ang pagkirot ng kanyang tiyan dumarating na parang alon tataas. Ang tindi, mananatili ng ilang saglit at pagkatapos ay dahan-dahang huhupa para lamang bumalik ng mas malakas. Humihinto siya sa tuwing sasapit ang sakit na papahawak sa isang puno sa gilid ng daan at humihinga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ng mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala siyang patutunguhan. Ang bawat direksyon ay pare-pareho lang isang kawalan. Habang lumalakas ang ulan ng paligid ay nagdilim at ang daan sa kanyang harapan ay halos hindi na maaninag. Ang tunog ng mga kulog sa malayo ay dumadagundong na parang nagbabanta ng mas matinding unos. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at ugong ng hangin, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ito ay isang panawagan malungkot puno ng pighati at paulit-ulit. Hindi ito tunog ng tao. Ito ay ang pag-iyak ng isang hayop, isang tunog na puno ng pangungulila na tila ba tumatagos sa kanyang puso. Sinundan niya ang pinagmumulan ng tunog ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala palayo sa kalsada at papasok sa isang makitid na daan ng lupa na natatabunan ng matataas na namadamo. Pagkatapos ng ilang paghakbang natanaw niya ang isang bakuran. Isang malaking arko na gawa sa kawayan na may mga baging na gumagapang ang nagsilbing pasukan patungo sa isang tila na kalimutang lupain. Sa loob nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento na may malawak na beranda. Ito ay isang koprahan, isang sakahan ng niyog. Ang mga puno ng niyog ay nakatayo na, parang mga tahimik na bantay sa paligid. Ang lugar ay may aura ng kalungkutan, tila iniwanan na ng panahon, ngunit ang istruktura ng bahay ay nananatiling matatag. At doon sa isang kulungang gawa sa kawayan, malapit sa bahay nakita niya ang pinagmumulan ng malungkot na tunog. Isang puting kambing, ang walang tigil sa pag-ikot at pag-iyak. Ang mga mata nito ay puno ng paghahanap at ang mga suso nito ay malaki at puno isang malinaw na tanda na ito ay isang ina na kararating lang ng anak. Ngunit wala ang kanyang anak. Ang panaghoy nito ay hindi dahil sa gutom o sakit. Ito ay ang pagtangis ng isang inang nawala ng supling. Biglang nakaramdam si Melissa ng isang kakaibang koneksyon sa hayop. Sa isang iglap nakita niya ang kanyang sarili. Sa kambing pareho silang mga ina. Parehong pinagkaitan, parehong iniwanan sa gitna ng unos. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ng kambing ay ang parehong sakit na kumikirot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa kulungan. Sa kabila ng pagiging dayuhan, hindi nagpakita ng takot ang kambing. Sa halip ito ay tumigil sa pag-iyak at tinitigan siya na para bang nakikilala nito ang kapwa nila lang na may parehong pasanin. Dahan-dahang binuksan ni Melissa ang simpleng aldaban ng kulungan. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ng kambing. Ang balahibo nito ay basa at magaspang, ngunit ang init ng katawan nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Niyakap niya ang kambing. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dalawang nilalang na iniwanan ng kanilang mga mundo ang nagbigay ng kanlungan sa isa't isa. Kinailangan niyang makahanap ng masisilungan. Tinungo niya ang bahay. Ang malaking pintuan na gawa sa matigas na kahoy ay hindi nakakandado. Nang itulak niya ito, isang mahinang langit-ngit ang maririnig. Isang tunog ng kahoy na matagal nang hindi nagagalaw. Ang loob ng bahay ay madilim at amoy alikabok at lumang kahoy. May mga muebles na nakabalot sa puting tela na parang mga multo na natutulog sa katahimikan. Halatang matagal nang walang nakatira dito.
Sa kusina, nakakita siya ng isang lumang pitsel. Nagsalok siya ng tubig ulan na naipon sa isang malaking drum sa labas at uminom nang may matinding pagkauhaw. Pagkatapos ay naalala niya ang kambing. Bumalik siya sa kulungan nagdala ng isang lumang palanggana na puno ng tubig. Uminom ang kambing nang may pananabik ang dila nito ay mabilis na lumalaklak sa tubig. Habang pinagmamasdan niya ang hayop, napansin niya muli ang mga suso nitong puno ng gatas. Bigla siyang nakaramdam ng gutom, isang gutom na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga sanggol na kanyang dinadala. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola sa probinsya kung paano ang gatas ng kambing ay nagbibigay buhay. Nag-aalangan man, sinubukan niya. Kumuha siya ng isang maliit na tabo. Mula sa kusina nilinis ito ng tubig ulan at bumalik sa kambing. Umupo siya sa tabi nito. At sa kanyang pagtataka, ang kambing ay nanatiling kalmado at payapa habang marahan niyang pinipiga ang mga suso nito. Ang mainit at maputing gatas ay umagos papunta sa tabo. Uminom siya nito. Ang lasa ay mayaman at medyo matamis. Habang dumadaloy ang gatas sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang katawan na nagbibigay ng lakas sa kanyang mga nanlalambot na kalamnan. Ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang pangako ng kaligtasan. Nang tumila ang ulan ng gabi ay bumagsak na. Sa isa sa mga silid, nakahanap siya ng isang kama na may manipis na kutsyon. Hindi ito komportable ngunit sapat na ito. Hinila niya ang kanyang maleta sa tabi ng kama at humiga. Sa labas ang panaghoy ng kambing ay napalitan na ng isang mahinang tunog na para bang ang presensya niya sa lugar ay nagbigay dito ng kaunting kapayapaan. Bago siya tuluyang makatulog habang nakahawak sa kanyang tiyan at nararamdaman ang marahang paggalaw ng kambal, naisip niya na marahil sa gitna ng lahat ng pagtataboy at pag-abandona ang buhay ay may sariling paraan ng paggabay sa kanya. Dinala siya nito sa isang lugar na tila katapusan, ngunit pakiramdam niya, ito ay isang bagong simula. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatagos sa maruming bintana. Ang katawan niya ay masakit pa rin, ngunit ang kanyang isip ay mas malinaw na. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gawing matitirhan ang lugar na ito, kahit pansamantala lang. Nagsimula siyang maglinis. Inalis niya ang mga puting takip sa mga muebles. Iwinagwag ang mga ito sa labas hanggang sa mawala ang naipong alikabok. Winawalis niya ang sahig na kahoy at ang bawat walis ay nag-aalis ng mga bakas ng kalungkutan at pag-iisa na bumalot sa bahay. Habang naglilinis siya, isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng isang lumang mesa sa kusina nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Napahinto siya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Isang matandang babae ang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at karanasan. Ang kanyang buhok ay puti na at nakapusod ng mahigpit. Nakasuot ito ng simpleng damit pambukid. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang pansin ay ang bagay na hawak nito. Isang makintab na itak, isang bolo na karaniwang ginagamit sa pagtatabas sa bukid. Ngunit sa sandaling iyon, mukha itong isang sandata. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. Ang tingin nito ay huminto sa kanyang malaking tiyan bago bumalik sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay nabasag ng isang boses na magaspang ngunit matatag. Sino ka? At anong ginagawa mo sa pamamahay ko na ito? Iyon ang unang pagkikita nila ni Lourdes, ang hilot ng baryo. At sa tanong na yon, isang bagong kabanata ang magbubukas, isang kabanata ng hindi inaasahang pagkakaibigan, matinding pakikipaglaban at pagbuo
ng isang pamilyang hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pinagsamahan. Ang dulo ng itak ay kumikinang sa liwanag na nagmumula sa pinto, ngunit ang mga mata ni Melissa ay nanatili sa mukha ng matanda. Sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, isang likas na tapang ang bumuhay sa kanyang diwa. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya ang susunod na mangyayari. Ang kanyang paghinga ay kalmado at sinusukat. Dahan-dahang ibinaba ng matandang babae ang hawak na itak. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagsisiyasat ay bahagyang lumambot nang mapagmasdan ang determinasyon sa mukha ni Melissa. Ikinumpas niya ang ulo patungo sa labas, isang kilos na nag-uutos kay Melissa na sumunod. Sa labas sa ilalim ng sinag ng umaga, tinuro ng matanda ang tabo na may lamang gatas ng kambing. "Saan galing yan?" tanong niya. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng kanina. "Sa kambing po sagot ni Melissa. Ang kanyang boses ay magalang ngunit hindi nagpapakita ng takot. "Wala po akong ibang makain." Kinuha ng matanda na nagpakilalang si Lourdes ang tabo. Tinitigan niya ang maputing likido, inamoy ito. At pagkatapos ay sumimsim ng kaunti. Tumango-tango siya, isang ekspresyon ng pagsang-ayon ang mababasa sa kanyang mukha. "Mabuting klase ng gatas, masustansya," sabi niya. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang malaking tiyan ni Melissa. "Kambal ba yan, iha? Sinasabi ko na nga ba? Ang mga lalaki sa henerasyong ito, pawang mga pasakit lang ang dala." Ang mga salitang iyon na sinabi nang walang anumang paghuhusga ay tila isang malamig na tubig na nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Melissa. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay paalisin, nakaramdam siya ng isang uri ng pag-unawa mula sa isang estranghero. Hindi na nagtanong pa si Lourdes tungkol sa nakaraan ni Melissa. Para sa kanya, sapat na ang nakikita niya sa kasalukuyan, isang babaeng malapit ng manganak nag-iisa at sinusubukang mabuhay. Sa halip ang kanyang mga kilos ang nagsalita. Pumasok siya sa bahay na para bang pag-aari niya ito at nagsimulang magbigay ng mga tagubilin. "Ang mga dahon ng malunggay sa likod bahay ay mabuti para sa'yo. Maglaga ka araw-araw," sabi niya habang tinuturo ang isang mayabong na puno. "Ang talbos ng kamote na gumagapang dyan sa bakod masarap igisa. Huwag kang aasa lang sa gatas ng kambing." Sa buong umagang yon, si Lourdes ay naging isang guro at gabay. Tinulungan niya si Melissa na ayusin ang kusina. Itinuro kung paano buksan ang lumang kalan na dikahoy at kung saan makakahanap ng mga tuyong panggatong. Habang sila ay nagtatrabaho, ang puting kambing ay malayang naglalakad sa paligid, paminsan-minsan ay lumalapit kay Melissa at marahang isinusuksok ang ulo nito sa kanyang kamay. "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?" tanong ni Lourdes habang pinapanood ang eksena. Tinitigan ni Melissa ang maamong mukha ng hayop. Ang presensya nito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng unos. "Serena," mahina niyang sagot. "Dahil sa kanya naging panatag ako." Ngunit habang ang buhay ay unti-unting bumabalik sa loob ng koprahan, ang balita tungkol sa bagong residente nito ay mabilis na kumalat sa kalapit na baryo. Ang tsismis ay gumapang na parang mga baging mula sa mga naglalabas sa ilog hanggang sa mga nag-iinuman sa tindahan ni Aling Nena. Isang buntis na babae na hindi nila kilala ay nakatira raw sa abandonadong pag-aari ni Mang Arturo. Ang kwento ay nagkaroon ng iba't ibang bersyon, bawat isa ay mas makulay at mas puno ng haka-haka kaysa sa nauna. At ang balitang ito ay nakarating sa taingan ng kapitan ng barangay, si Roberto, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging mayabang at mapagsamantala. Ang lupaing iyon ay matagal na niyang tinitingnan, isang hinog na prutas na naghihintay lamang na pitasin. Isang hapon habang si Melissa ay nagluluto ng simpleng sabaw ng gulay sa kaldero, isang malakas na kalampag ang yumanig sa lumang tarangkahan. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay ang tunog ng isang taong sa pilitang pumapasok. 2 tao ang pumasok sa bakuran. Ang isa ay si Kapitan Roberto Matipuno
Ang katawan nakasuot ng malinis na polo shirt at makintab na sapatos na hindi nababagay sa maputik na lupa. Ang kasama niya ay ang kanyang asawa, si Desiree, isang babaeng ang bawat kilos at pananamit ay sumisigaw ng kayamanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida at nakatakip ng panyo ang kanyang ilong. Ang muka ay puno ng pandidiri. Ano ba itong amoy na ito? Amoy kambing na may halong dumi. Ang boses ni Desiree ay matinis at puno ng pang-iinsulto habang nililibot niya ng tingin ang lugar. Lumabas si Melissa mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay alerto. Tumayo siya sa may beranda. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan bilang proteksyon. "Magandang hapon po, Kapitan." Bati niya pinipilit na maging magalang. Hindi sumagot si Roberto. Sa halip tinitigan niya si Melissa mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang peste. "Ikaw pala ang bagong nakatira dito?" Sabi niya. Ang kanyang tono ay hindi nagtatanong kundi nagsasabi. "Anong karapatan mong manatili sa lupang hindi sa'yo isa kang squatter?" "Nagkataon lang po na dito ako napadpad," paliwanag ni Melissa. "Pansamantala lang po ito hanggang sa makahanap ako ng malilipatan." Isang tawang mapanghamak ang kumawala sa mga labi ni Desiree. "Pansamantala, ang mga katulad mo, kapag nakakapit na sa isang lugar, hindi na bumibitaw. Mga linta." Tumingin siya sa niluluto ni Melissa sa kaldero. "At ano yan, pagkain ng baboy? Kaya pala ang baho dito." Ang bawat salita ay parang isang sampal, ngunit nanatiling matatag si Melissa. Hindi niya hahayaang makita ng mga ito ang epekto ng kanilang mga salita sa kanya. Ngunit hindi pa tapos si Desiree. Lumapit ito sa kalan na nasa labas kung saan nakasalang ang kaldero. Ang kanyang mukha ay may ngising puno ng kalupitan. Ang mga basura ay dapat tinatapon, sabi niya, at sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay, handang itulak ang kaldero upang itapon ang laman nito sa lupa. Bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa mainit na metal, sa isang kisap mata, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang pulsuhan. Ang pagkakahawak ay tila bakal matigas at hindi natitinag. Nagulat si Desiree. Napatingin siya sa kamay na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay sa mukha ni Melissa. Ang babaeng akala niya ay mahina at kaawa-awa ay nakatitig ngayon sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na tahimik ngunit nakakayanig. Ang linyang hindi dapat tawirin ay natapakan na. Ang pagkakahawak ni Melissa sa pulsuhan ni Desiree ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang deklarasyon. Isang mensahe na ang babaeng nasa harap niya na tinitingnan niya ng buong paghamak ay nagkamali ng akala. Ang katahimikan sa bakuran ay biglang napuno ng isang mabigat na tensyon. Maging si Kapitan Roberto ay natigilan, hindi inaasahan ang biglaang pagbabago sa kilos ni Melissa. "Bitiwan mo ako." Sigaw ni Desiree. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit ang pagkakahawak ni Melissa ay hindi natinag. Sa halip na bumitaw, mas lalong hinigpitan ni Melissa ang hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Desiree. "Ang pagkain na niluluto ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa kontrolado, ngunit may talim. "Ay para sa mga anak ko. At walang sino man, lalo na ang isang tulad mo, ang may karapatang bastusin ito." Sa tabi ng kalan may isang maliit na batya na puno ng maruming tubig na pinaghugasan ng mga gulay. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, binitawan ni Melissa ang pulsuhan ni Desiree, dinampot ang batya, at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa mamahaling bestida ng ginang. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang maruming tubig na may kasamang mga piraso ng lupa at dahon ay dumaloy sa puting tela ng bestida ni Desiree, nag-iiwan ng isang malaking nakakadiring mantsa.
Nanlaki ang mga mata ni Desiree, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira, ang kanyang dignidad ay nayurakan sa harap ng isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. "Hayop ka!" Isang sigaw na puno ng galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot na para bang isang mabangis na hayop na nasugatan. Sumugod siya kay Melissa, ang mga kuko niyang mahahaba at may kulay ay handang dumakot sa buhok nito. Ngunit si Melissa ay handa. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, ang kanyang mga kilos ay mabilis at tumpak. Umiwas siya sa pagsugod ni Desiree na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. At habang si Desiree ay paurong, ginamit ni Melissa ang pagkakataon. Isang malutong na tunog ang umalingaw sa hangin nang dumapo ang palad ni Melissa sa pisngi ni Desiree. Ang lakas ng pagtama ay nagpatalsik kay Desiree. Bumagsak ito sa maputik na lupa. Ang kanyang mamahaling bestida ay lalong narumihan. Napahawak siya sa kanyang namumula at kumikirot na pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at kahihiyan. Hindi niya kailanman naranasan ang ganitong uri ng pagpapahiya sa buong buhay niya. "Desiree!" Sigaw ni Roberto na sa wakas ay natauhan mula sa pagkabigla. Ang galit sa kanyang muka ay higit pa sa nakita kanina. Ang makita ang kanyang asawa na nasa lupa, umiiyak, na sinaktan ng isang squatter ay isang direktang pag-atake sa kanyang pagkalalaki at awtoridad. Mabilis siyang lumapit kay Melissa. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang gumanti para sa kanyang asawa. Ang kanyang malaking anino ay tumakip sa buong katauhan ni Melissa. Nakita ni Melissa ang galit sa mga mata nito. Isang galit na kayang manakit ng isang babaeng buntis nang walang anumang pagsisisi. Hindi siya umatras. Sa halip, tinipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, handang salagin ang anumang darating. Ngunit bago pa man bumagsak ang kamay ni Roberto, isang malakas na ugong ng makina ang biglang pumuno sa hangin. Isang luma ngunit matatag na truck na pangkargamento ang biglang pumasok sa bakuran. Ng mga gulong nito ay lumikha ng malalalim na marka sa putikan. Huminto ito ng biglaan sa pagitan ni Melissa at Roberto. Ang alikabok at putik ay tumalsik sa paligid. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Nabasag lamang ng mahinang tunog ng tumitigil na makina. Bumukas ang pinto ng truck. Isang lalaki ang bumaba. Siya ay nasa katanghaliang gulang, malapad ang balikat at ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa pagbibilad sa araw. Ang kanyang mga braso ay matipuno at ang kanyang mga kamay ay malalaki at magaspang mga kamay ng isang taong nagbubuhat ng mabibigat na bagay sa buong buhay niya. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas habang sinusuri ang sitwasyon. Ito si Leo, isang trooper ng truck na regular na naghahatid ng mga produktong pang-agrikultura sa mga kalapit na bayan. Kilala niya ang daan na ito at kilala niya ang abandonadong koprahan. Naglakad siya at tumayo sa harapan ni Melissa, nagsisilbing isang pader sa pagitan niya at nang nag-aapoy sa galit na si Kapitan Roberto. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ang kapitan, isang tingin na walang takot at puno ng hamon. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang maging isang malinaw na mensahe. Napansin ni Roberto ang lalaki. Kinilala niya ito bilang isa sa mga trooper na dumadaan sa kanyang barangay. Ang biglaang pagdating nito ay sumira sa kanyang momentum. Ang pagharap sa isang babaeng buntis ay madali. Ngunit ang pagharap sa isang lalaking kasing laki at kasing tikas niya ay ibang usapan. Itinayo niya ang kanyang umiiyak na asawa mula sa putikan. Pinagpaga ni Desiree ang kanyang damit habang masamang nakatingin kay Melissa. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang kanyang mga salita ay nakatuon kay Melissa, ngunit ang kanyang mga mata
ay nakatingin din kay Leo. Babalik ako. At sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong magiging abo na lang ang tinitirhan mong basura. Magdala na kayo ng bulldozer bukas. Tandaan mo yan. Pagkasabi nito, tinalikuran na nila ang lugar. Hilahila ni Roberto, ang kanyang asawa, patungo sa kanilang sasakyan sa labas ng tarangkahan. Ang kanilang pag-alis ay kasing gulo ng kanilang pagdating, nag-iwan ng bakas ng kaguluhan at isang malinaw na banta. Naiwan si Melissa na nakatayo, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay unti-unting nawawala at napalitan ito ng panginginig. Napahawak siya sa poste ng beranda upang suportahan ang kanyang sarili. Si Leo ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Hindi siya nagtanong. Hinintay lamang niya na kumalma si Melissa. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya at tiningnan ang sirang tarangkahan na tinulak ni na Roberto kanina. Ang pagbabanta ng kapitan ay nanatili sa hangin, isang madilim na ulap na nagbabadyang bumuhos anumang oras. At sa katahimikan ng papalubog na araw, alam ni Melissa na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Matapos umalis ni na Roberto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa koprahan. Tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng niyog sa papalapit na dapit hapon ang maririnig. Si Melissa ay nanatiling nakasandal sa poste, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso, habang ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na tila ba tinitiyak sa mga sanggol sa loob na ligtas sila. Si Leo sa kanyang tahimik na paraan ay hindi umalis. Sa halip lumakad siya patungo sa nasirang tarangkahan. Pinulot niya ang mga piraso ng kawayan na natanggal at sinuri ang pinsala. Mula sa likod ng kanyang truck, kumuha siya ng isang martilyo at ilang pako. Nang walang anumang salita, sinimulan niyang ayusin ang tarangkahan. Ang bawat pukpok ng martilyo ay maingat at may layunin, isang tunog ng pag-aayos sa gitna ng kaguluhang naganap. Pinanood siya ni Melissa. Sa bawat galaw ng lalaki, nakikita niya ang isang uri ng katatagan na matagal na niyang hindi nasaksihan. Hindi ito ang uri ng tapang na maingay at nagyayabang. Ito ay isang tahimik na lakas, isang presensyang nagbibigay ng kapanatagan nang hindi humihingi ng kapalit. Nang matapos niyang ayusin ang tarangkahan, mas matibay pa ito kaysa dati. Ibinalik niya ang kanyang mga gamit sa truck at lumapit kay Melissa. Madalas akong dumadaan dito. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon at malalim. Nakikita ko ang usok mula sa iyong kalan. Alam kong may tao na ulit dito. Tumingin siya sa paligid sa munting hardin ng gulay na sinisimulan ni Melissa sa malinis na bakuran at sa kambing na payapang nanginginain ng damo. Ginawa mong buhay ulit ang lugar na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Melissa, ang una sa buong araw na yon. Sinusubukan ko lang pong mabuhay. Tumango si Leo, isang pag-unawa ang mababasa sa kanyang mga mata. Mula sa loob ng kanyang truck, inilabas niya ang isang bayong. May laman itong isang sakong bigas, ilang dilata, at isang supot ng kape. Inilapag niya ito sa beranda. Para sa'yo, sabi niya. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Titingnan ko ang kalagayan mo. Bago pa man makapagpasalamat si Melissa, tumalikod na ito at sumakay sa kanyang truck. Ang makina ay umandar at ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Nilamon ng kadiliman ng papalapit na gabi. Naiwan si Melissa na may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pasasalamat at isang kakatwang pag-asa. Ngunit ang kapayapaang iniwan ni Leo ay hindi nagtagal. Habang ang gabi ay lumalalim, ang panahon ay nagsimulang magbago. Ang hangin na kanina'y marahan lamang ay nagsimulang umihip ng mas malakas, nagdadala ng amoy ng lupa at paparating na ulan. Ang langit na kanina'y may iilang bituin ay ganap ng tinakpan ng makapal at maitim na ulap. Isang bagyo ang paparating. Sa loob ng bahay, sinindihan ni Melissa ang isang lumang lampara.
Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga dingding lumilikha ng mga gumagalaw na anino na nagpapatingkad sa kanyang pag-iisa. Sa labas ang ugong ng hangin ay lalong lumalakas na parang isang mababangis na hayop na naghahanap ng masisila. Ang mga puno ng niyog ay yumuyuko sa lakas ng hangin, ang kanilang mga dahon ay lumilikha ng isang malakas at nakakabahalang kaluskos. Nagsimulang pumatak ang ulan. Sa una ay mahina lamang, ngunit di nagtagal, ito ay naging isang malakas na buhos na humahampas sa bubong na yero. Sa loob ng bahay may mga tumutulong galing sa bubong, mga patak ng tubig na lumilikha ng maliliit na basang bilog sa sahig na kahoy. Pinilit ni Melissa na huwag pansinin ang ingay sa labas. Humiga siya sa kama, niyakap ang kanyang sarili at pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang bawat hagupit ng hangin sa mga dingding ng bahay at ang bawat kalampag ng lumang bintana ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang proteksyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang kakaibang sakit. Hindi ito ang karaniwang pagkirot na nararamdaman niya. Ito ay mas malalim, mas matindi. Nagsimula ito sa kanyang likod at dahan-dahang gumapang papunta sa kanyang tiyan, humihigpit na parang isang bakal na sinturon. Napaupo siya, ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Sinubukan niyang huminahon, iniisip na baka isa lamang ito sa mga karaniwang sakit ng pagbubuntis. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang sakit mas malakas kaysa sa una. At pagkatapos ay muli at muli na may mas maikling pagitan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Masyado pang maaga, hindi pa dapat. Pinilit niyang tumayo, nagbabalak na uminom ng tubig o maglakad-lakad, ngunit isa na namang matinding paghilab ang nagpatigil sa kanya. Napahawak siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay namuti sa higpit ng kapit. Isang mahinang ungol ng sakit ang hindi niya napigilang kumawala. Sa labas ang bagyo ay nasa kasagsagan nito. Ang kulog ay dumadagundong na sinusuundan ng matatalim na kidlat na panandali ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Ipinapakita ang kanyang mukha na basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. At pagkatapos ay naramdaman niya ito, isang biglaang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Napaluhod siya sa sahig na kahoy, ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang sakit ay tuloy-tuloy na walang tigil at napakatindi. Siya ay nag-iisa sa gitna ng isang bagyo sa isang abandonadong bahay at ang kanyang mga anak ay nagmamadali ng lumabas sa mundong ito. Bigla ang ilaw mula sa lampara ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. Ang mitya ay naubos na. Ganap na kadiliman ang bumalot sa kanya, kadilimang kasing tindi ng sakit at takot na kanyang nararamdaman. Nasa gitna siya ng pagdaing nang halos hindi na niya marinig dahil sa lakas ng hangin nang may isang tunog na nagpatigil sa kanya. Ito ay isang kalabog, isang paulit-ulit at malakas na pagpukpok sa pintuan sa harapan. Sa una, inakala niyang ito ay gawa lamang ng malakas na hangin. Ngunit ang pagpukpok ay may ritmo, may determinasyon. Isang tao ang nasa labas, sinusubukang pumasok, nakikipaglaban sa bagsik ng bagyo. Sino? Ang banta ba ni Roberto ay nagkatotoo na? O ito ba ay isang sagot? Sa kanyang tahimik na panalangin, hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay nasa bingit siya ng buhay at kamatayan. At sa kabilang panig ng pinto, isang puwersa ang nagpupumilit na makapasok. Ang malakas at paulit-ulit na pagpukpok sa pinto ay hindi na maaaring ipagkamali bilang simpleng gawa ng hangin. Bawat hampas sa makapal na kahoy ay nagdadala ng puwersang may desperasyon. Sa sahig na kahiga si Melissa, pinipigilan ang bawat pag-alon ng sakit na sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya kayang tumayo, lalo na ang maglakad patungo sa pinto. Sa isang iglap, ang lumang kandado ng pintuan ay bumigay. Ang pinto ay bumukas nang malakas itinulak ng pinagsamang lakas ng hangin
at ng taong nasa likod nito. Isang malamig na hanging may dalang ulan ang pumasok sa loob, nagpapakalat ng mga alikabok at tuyong dahon sa sahig. Mula sa dilim na nilikha ng bagyo, dalawang figura ang pumasok. Ang kidlat sa labas ay nagbigay ng panandaliang liwanag sapat upang makilala niya ang mga ito. Si Leo, basang-basa ang kanyang mukha, ay puno ng pag-aalala. At sa kanyang likuran ay si Lourdes, ang matandang hilot, nakabalot sa isang makapal, ngunit basang kapote. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng takot sa bagyo. Nang makita nila si Melissa sa sahig, mabilis silang kumilos. Binuhat ni Leo si Melissa ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga bisig ay matibay at maingat habang itinuturo ni Lourdes kung saan siya dadalhin. Inilapag siya ni Leo sa kama sa isang silid na hindi gaanong tinatamaan ng ulan mula sa mga sirang bintana. "Nandito na kami, iha," sabi ni Lourdes. Ang boses nito ay matatag, pilit na hinigitan ang ingay ng bagyo sa labas. "Lakasan mo ang loob mo. Kami nang bahala." Ang silid ay madilim. Tanging ang paminsan-minsang kidlat lamang ang nagbibigay ng liwanag. Kumuha si Leo ng isang malaking flashlight mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Lourdes, na agad na nag-utos sa kanya na humanap ng malinis na tubig, mga tuwalya at anumang tela na maaari nilang gamitin. Naglakbay si Leo sa kusina, hinahanap ang bawat gamit na hinihingi ng matanda. Habang naghahanap ang hangin sa labas, ay tila lalong nagalit. Isang malakas na puwersa ang sumalpok sa bintana ng silid kung nasaan sila Melissa dahilan upang tuluyang masira ang mga lumang bisagra nito. Ang kahoy na pamprotekta ay nagsimulang humampas ng paulit-ulit sa pader, nagbabantang tuluyang mahulog at buksan ang buong silid sa hagupit ng ulan at hangin. Bumalik si Leo sa silid, dala ang mga kagamitan. Nang makita niya ang panganib mula sa nasirang bintana, agad siyang lumapit doon. Gamit ang kanyang sariling bigat, itinulak niya ang kahoy pabalik sa posisyon at hinawakan ito ng mahigpit. Pinigilan niya ito habang ang hangin sa labas ay patuloy sa pagsubok na buwagin ito, isang tahimik, ngunit matinding pakikipaglaban sa puwersa ng kalikasan. Samantala, sinimulan na ni Lourdes ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga kamay, kahit na matanda at kulubot, ay gumagalaw ng may kasanayan at bilis. "Huminga ka ng malalim, Melissa." Utos niya. Ang kanyang tinig ay nakakalma, ngunit puno ng awtoridad. "Kapag sinabi ko, iire ka ng buong lakas." Sumunod si Melissa. Bawat paghilab ay isang paglalakbay sa pinakasukdulang bahagi ng sakit. Nang ibigay ni Lourdes ang hudyat, ibinuhos ni Melissa ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang bawat pag-ire ay isang pakikibaka sa pagitan ng pagod at kagustuhang magbigay buhay. Sa gitna ng isa pang malakas na pagkulog, nakasabay ng huling at pinakamalakas na pag-ire ni Melissa, isang bagong buhay ang pumasok sa mundo. Ang katahimikan, pagkatapos ng pagluwal, ay nabasag ng isang iyak na hindi malakas, ngunit may sapat na puwersa upang patunayan ang pagkakaroon nito. Lalaki, balita ni Lourdes, ang kanyang boses ay may halong tuwa. Mabilis niyang nilinis ang sanggol at binalot sa isang malinis na tela. Ngunit ang pagdiriwang ay panandalian lamang. "Wala pa tayong tapos, iha. Nandito pa ang isa. Kailangan mo pang lumaban." Wala nang natitirang lakas si Melissa. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid na sa sakit at pagod. Ngunit sa pag-alala na may isa pang anak na nangangailangan ng kanyang tulong upang mabuhay, huminga siya ng malalim, nag-iipon ng hangin mula sa tila walang laman niyang baga. Ang pangalawang pagluwal ay mas mahirap. Ang sanggol ay hindi nakaposisyon ng tama at kinailangan ni Lourdes na gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman upang ayusin ito habang si Melissa ay naghihirap sa sakit. Sa kabilang dako, nanatiling nakatayo si Leo, ang mga kalamnan
Sa kanyang mga braso ay nanginginig sa matinding pagod mula sa pagpigil sa bintana, ngunit hindi siya bumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Melissa, tahimik na nagpapadala ng lakas sa pamamagitan ng kanyang presensya. Matapos ang isang mahaba at nakakakaba na pakikibaka, sumililang ang ikalawang sanggol. Ngunit ang silid ay binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Walang iyak, walang tunog na nagpapahiwatig ng buhay mula sa ikalawang bata. Itinaas ni Lourdes ang sanggol, isang babae. Ang maliit na katawan nito ay hindi gumagalaw at ang balat nito ay may kakaibang kulay na nagpapahiwatig ng kakulangan sa hangin. Ang puso ni Melissa ay tila huminto sa pagtibok nang makita niya ang kanyang anak na walang malay. Mabilis na kumilos si Lourdes. Inilagay niya ang sanggol sa ibabaw ng kanyang braso nang nakadapa. Gamit ang dalawang daliri ng kanyang kabilang kamay, sinimulan niyang marahan, ngunit mabilis na haplusin at bigyan ng maliliit na tapik ang likod ng sanggol. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang buong atensyon ay nasa maliit na katawang hawak niya. Bawat tapik ay may kasamang tahimik na panalangin. Pinanood ito ni Melissa na may nanlalabong paningin dahil sa luha at pagod. Ang bawat segundo na lumilipas nang walang iyak mula sa sanggol ay tila isang buong habambuhay ng paghihirap. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hawakan ang kanyang anak, ngunit ang kanyang katawan ay ganap na walang lakas. Nilingon ni Lourdes si Melissa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang desperasyon na bihirang makita sa kanya. Ang pagtatangka niyang buhayin ng sanggol ay nagpapatuloy, ngunit ang kawalan ng reaksyon mula rito ay nagbibigay ng isang madilim na mensahe. Ang hangin sa loob ng silid ay naging napakabigat. Ang kamatayan ay nakatayo sa tabi nila, naghihintay na kuhanin kung ano ang tingin nitong kanya. Sa sandaling tila tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang pag-asa, isang maliit na paggalaw ang nagpabago sa lahat. Mula sa maliit na bibig ng sanggol na babae, isang mahinang singhap ng hangin ang kumawala na agad, sinundan ng isang pag-iyak na pumilas sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ang iyak nito ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng buhay, isang manifestasyon ng patuloy nitong paglaban upang manatili sa mundo. Isang malalim na pagbuntong hininga ng kaluwagan ang sabay-sabay na pinakawalan ni Lourdes, Leo at Melissa. Niyakap ni Melissa ang kanyang dalawang anak. Ang mga luha ng tuwa at pagod ay walang habas na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos at kadiliman, dalawang bagong buhay ang nagtagumpay laban sa kamatayan. Nang sumapit ang umaga, ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Ang sikat ng araw ay muling sumilip sa mga siwang ng bahay, nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit ang mga hamon ay hindi pa natatapos. Habang maayos ang kalagayan ng unang sanggol, isang panibagong problema ang kinakaharap nila para sa ikalawa. Ang sanggol na babae ay patuloy na umiiyak dahil sa gutom. Ngunit ang katawan ni Melissa, matapos ang matinding pagod at trauma mula sa panganganak at sa kakulangan niya ng sapat na nutrisyon nitong mga nakaraang buwan, ay hindi makapag-ipon ng sapat na gatas. Ang bawat pagtatangka niyang pasusuhin ito ay nauuwi sa pagkabigo at kalungkutan. Napansin ni Lourdes ang sitwasyon. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya, hila-hila si Serena, ang puting kambing. Sa isang paraan ng kambing na ito na nawalan ng sariling anak at ang babaeng hindi mapakain ng sariling anak ay nagtagpo upang buuin ang kakulangan ng isa't isa. Inilapit ni Lourdes ang kambing kay Melissa at ipinaliwanag ang nais niyang gawin. Kumuha siya ng isang malinis na mangkok at sinimulang kumuha ng gatas mula kay Serena. Ang kambing na may likas na instinct bilang isang ina ay tumayo ng tahimik at hinayaan itong mangyari, na parang nauunawaan nito na ang kanyang gatas ay kailangan upang sagipin ang isa pang maliit na buhay. Gamit ang isang malinis na tela na maingat na inilagay sa dulo ng mangkok,
Unti-unting pinatulo ni Lourdes ang sariwang gatas sa bibig ng umiiyak na sanggol. Mabilis nitong sip-sip ang bawat patak at unti-unting napawi ang gutom nito. Nakangiting pinagmasdan ni Melissa ang eksena, isang tahimik na pasasalamat sa kalikasan at sa mga taong nasa tabi niya. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang nagambala. Mula sa labas narinig nila ang magagaspang na boses at ang yabag ng maraming paa. "Lumabas kayo dyan!" Isang pamilyar na boses ang pumuno sa bakuran. Bumangon si Leo at dumungaw sa bintana. Sa labas nakita niya si Kapitan Roberto kasama ang 3 matipunong lalaki na sa tindig pa lang ay halatang mga bayarang maton. Hawak ng kapitan ang isang piraso ng papel, iwinawasiwas ito sa hangin habang nakatayo sa tabi ng natitirang bahagi ng sirang tarangkahan. "Leo, anong nangyayari?" Tanong ni Melissa na sinusubukang umupo ng maayos habang yakap ang mga sanggol. "Si Roberto. May mga kasama." Sagot ni Leo bago ito mabilis na lumabas ng bahay upang harapin ang mga ito. Sa bakuran, hinarap ni Leo ang grupo ng may kalmadong pag-iisip, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakahanda sa anumang mangyayari. "Anong ginagawa ninyo rito, Kapitan?" Tanong ni Leo. Ibinaba ni Roberto ang papel at ngumiti ng isang mapanuyang ngiti. "Pinaaalis na sila. Ito ang utos ng pagpapaalis mula sa munisipyo. Ang babaeng iyon ay ilegal na sumakop sa pribadong lupa, kaya kailangan na niyang umalis bago pa kami gumamit ng puwersa." Hiniling ni Leo na makita ang dokumento. Inabot ito ni Roberto, naniniwala na ito ay magpapatahimik sa trooper. Sinuri ni Leo ang papel. Marami siyang naririnig tungkol sa mga pekeng titulo at kautusan mula sa iba't ibang biyahe niya at hindi na bago sa kanya ang ganitong klaseng pandaraya. Peke ito, matatag na deklara ni Leo. Walang opisyal na selyo at ang pirma ay hindi mula sa huwes. Nagdilim ang mukha ni Roberto. "Wala kang alam, trooper. Ito ay direktiba mula sa itaas. At kung hindi sila aalis, kami mismo ang maglalabas ng mga gamit nila." Sinabayan ito ng paglapit ng 3 maton, sinusubukang takutin si Leo. Inayos ni Leo ang kanyang tindig. Hindi sila aalis, lalo na't kagabi pa lang nanganak si Melissa. Wala kayong karapatang itaboy ang isang ina at ang kanyang mga bagong silang na sanggol sa kalye. Nainis si Roberto sa pagmamatigas ng lalaki. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok sa bahay, ngunit nang subukan ng isa sa kanila na lagpasan si Leo, iniharang nito ang kanyang sarili. Ang isa sa mga maton ay inihagis ang isang malakas na suntok patungo sa mukha ni Leo. Mabilis itong naiwasan ni Leo at ginamit ang pagkakataon upang gumanti. Ang kanyang mga kamao na naging matibay dahil sa pisikal na trabaho ay tumama ng eksakto sa tiyan nang umatake sa kanya dahilan upang ito ay mapaatras ng malakas. Ang aksyong ito ay nagsilbing mitya para sa 2 pang maton na sabay na umatake sa kanya. Kahit nasanay si Leo sa pakikipaglaban sa mga kalsada, ang pagiging mag-isa laban sa 3 tao ay naging dahilan upang masapul siya ng ilang suntok. Ang kanyang muka ay tinamaan na nagdulot ng isang malalim na sugat. Malapit sa kanyang mata, ang dugo ay mabilis na dumaloy sa kanyang pisngi. Napaluhod siya, ngunit hindi niya pinayagan ang mga kalaban na makalapit sa pintuan ng bahay. Muli siyang tumayo, pinunasan ng dugo at hinarap sila ng walang alinlangan. Nang makita ni Roberto na kahit sugatan, hindi matinag ang determinasyon ni Leo, nagpasiya siyang hindi ito ang tamang panahon para patuloy na lumaban. Mas madaling lumaban kapag wala ng hadlang. "Tama na," awat ni Roberto sa kanyang mga tauhan. Tiningnan niya si Leo at pagkatapos ay sumigaw papunta sa bahay. "Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Kapag pagbalik ko ay hindi pa rin kayo umaalis, susunugin ko ang bahay na ito kasama ng lahat ng basura sa loob." Tuluyan na silang umalis. Iniiwan si Leo
na nakatayo ang pagod at sakit ay nakaukit sa kanyang muka. Lumabas si Lourdes na may dalang malinis na basahan, agad na nilinis ang sugat ni Leo. "Ayos ka lang ba?" tanong ng matanda. Tumango si Leo. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong grupo, alam niya na ang pekeng dokumento ay hindi mapipigilan ang paggamit nila ng mas matinding dahas. May iba siyang kailangang gawin bago maubos ang 24 na oras. Kailangan niyang hanapin ang totoong may-ari ng koprahan. Pinunasan ni Leo ang tumutulong dugo mula sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang hapdi ay nanunuot, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Tinitigan niya ang daan kung saan naglaho ang grupo ni Kapitan Roberto. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa pinipigilang galit. Ang banta ng kapitan ay hindi isang walang lamang pananakot. Ito ay isang pangako ng pagkawasak. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Melissa na nakaupo sa gilid ng kama. Ang dalawang sanggol ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Lourdes ay abala sa pag-aayos ng mga ginamit na tela. "Kailangan kong umalis." Deklara ni Leo. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. "Pupunta ako sa Maynila. Hahanapin ko si Mang Arturo." Natigilan si Melissa. "Sa Maynila? Ngunit napakalayo noon. Paano kung bumalik sila habang wala ka?" Nauunawaan ni Leo ang pangamba ni Melissa. Ang iwanan ng isang bagong panganak na ina at isang matanda upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga bayarang maton ay isang mapanganib na sugal. Ngunit mas malaki ang panganib kung mananatili lamang sila at hihintayin ang pag-atake. Ito lamang ang tanging paraan. Paliwanag ni Leo lumapit sa kanila. Ang batas na pinaiiral ni Roberto ay batas ng mga sakim. Tanging ang lehitimong may-ari ng lupang ito ang makakapigil sa kanyang mga plano. Kailangan nating dalhin dito si Mang Arturo upang harapin niya ang dokumentong ipinagmamalaki ng kapitan. Tumango si Lourdes na uunawaan ang bigat ng sitwasyon. "Kami na ang bahala rito, Leo. Mag-ingat ka. At bilisan mo." Matapos ang isang mabilis na paghahanda, sumakay si Leo sa kanyang truck. Ang makina ay umandar ng may puwersa na tila nauunawaan ang pagmamadali ng kanyang misyon. Ang truck ay lumayo mula sa koprahan na iwan ang isang manipis na ulap ng alikabok habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Naghuhudyat ng pagsisimula ng isang mahaba at nakakatakot na gabi. Nang mag-isa na lamang sila, hindi inaksaya ni na Melissa at Lourdes ang natitirang oras. Alam nila na ang gabi ang paboritong oras ng mga duwag upang umatake. Ginawa nilang isang muog ang lumang bahay. Inilipat nila ang mga mabibigat na muebles na natitira sa bahay, mga lumang aparador, mesa at upuan upang iharang sa lahat ng pinto at bintana na nasa unang palapag. Ang bawat galaw ni Melissa ay may halong kirot dahil sa hindi pa tuluyang naghihilom ang kanyang katawan mula sa panganganak. Ngunit ang kanyang determinasyon bilang isang ina ay nanaig sa anumang pisikal na limitasyon. Sa itaas na palapag, kung saan hindi gaanong maabot, inilagay nila ang dalawang sanggol na tutulog ng payapa, walang kamalay-malay, sa panganib na nagbabanta sa kanilang paligid. Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa paligid, ang katahimikan sa koprahan ay naging nakabibingi. Si Melissa ay nanatiling gising, nakaupo malapit sa mga sanggol. Isang mahaba at matalim na itak ang nakapatong sa kanyang kandungan. Si Lourdes sa kabilang banda ay nagbabantay sa ibaba, tahimik, na inobserbahan ang labas mula sa isang maliit na siwang ng naharangang bintana. Sa kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ay nabasag. Mula sa labas, ang mga mahihinang yabag ng mga paa at bulungan ay nagsimulang marinig. Ang mga mato ni Roberto ay bumalik mas maaga kaysa sa 24 na oras na palugit.
Gumagalaw sila sa ilalim ng kadiliman, iniisip na ang kanilang mga plano ay nakatago. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Serena, ang puting kambing na karaniwang nakatali sa kanyang kulungan, ay malayang naglalakad sa bakuran ng gabing iyon matapos itong pakawalan ni Lourdes nang sadya upang makahanap ng sarili nitong taguan sakaling magkaroon ng gulo. Ang mga maton, may dalang mga lalagyan na puno ng gasolina, ay nagsimulang palibuutan ang bahay nagbabalak na tuparin ang banta ng kanilang amo. Nang ang isa sa kanila ay nagtangkang magbuhos ng gasolina, malapit sa likurang pintuan, hindi niya napansin ang anyo ng kambing na nakatago sa anino ng kalapit na puno. Naramdaman ni Serena ang panganib sa kanyang teritoryo. Ang hayop na maaaring nag-aakala na ang panganib ay nakatuon sa sanggol na kanyang pinasuso ay umaksyon ng may matinding instinct. Mula sa dilim, sumugod ang kambing at malakas na inihampas ang mga sungay nito sa binti ng maton. Ang lalaki ay nagulat at nawalan ng balanse. Ang lalagyan ng gasolina ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, tumapon ng likido sa kanyang mga damit at sa lupa. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng gulo sa mga tauhan ni Roberto. Ang kanilang tahimik na operasyon ay nasira. Narinig ni na Melissa at Lourdes ang kaguluhan sa labas. Ang amoy ng gasolina na pumapasok mula sa mga siwang ay nagkumpirma sa kanilang mga hinala. Ang panganib ay literal na nasa kanilang pintuan. Hinawakan ni Melissa ang itak ng mas mahigpit ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Ano ang nangyayari sa labas? Bulong niya kay Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at galit. Narito na sila. Sagot ni Lourdes, ang boses ay kalmado, ngunit seryoso. At sinubukan nilang sunugin ang bahay. Sa labas, matapos makabawi mula sa pagkabigla, pilit na inilayo ng mga mato ng kambing. Bago pa man sila magpatuloy sa kanilang masamang binabalak, isa sa kanila ang napansin ang papalapit na bukang liwayway at ang posibleng pagdating ng mga taong mag-aani sa kalapit na bukid. Hindi nila maaaring gawin ito nang may makakakita. Nagpasiya silang umatras, nag-iwan ng banta na mas masahol pa ang mangyayari pagbalik nila. Ang umaga ay sumapit, nagdadala ng pansamantalang kaluwagan sa mga naninirahan sa koprahan. Ngunit ang kaluwagang iyon ay panandalian lamang. Habang ang araw ay unti-unting tumataas, isang panibagong ingay ang nagsimulang umalingaw sa hangin. Ito ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa mga banta ng nakaraang gabi. Ito ay ang ugong ng isang malaking makinarya, unti-unting lumalapit. Ang banta ng pagkawasak ay narito na, at ang tanging inaasahan nila ay nasa kalagitnaan pa rin ng isang desperadong paghahanap sa Maynila. Ang panginginig ng lupa ay naramdaman muna bago pa man lubusang makita ang pinagmumulan nito. Sa loob ng koprahan, bawat piraso ng muebles na ginamit nilang harang ay tila nakikibahagi sa panginginig. Ang makapal na ulap ng alikabok ay nagsimulang mamuo sa labas ng bakuran, kasabay ng palakas na ugong ng isang dambuhalang makina. Dumating ang kinatatakutan nilang bulldozer. Ilang saglit pa ang higanting bakal na pala nito ay walang awang bumagsak sa natitirang istruktura ng kahoy at kawayang tarangkahan. Pinapatag ito na parang mga tuyong sanga lamang. Ang pagbagsak nito ay nagdulot ng isang matinding panginginig na umabot hanggang sa loob ng bahay. Bumaba si Kapitan Roberto mula sa isang magarang sasakyan na nakaparada sa likuran ng bulldozer. Kasama niya muli si Desiree na kasuot ng malalaking salamin sa araw at may bitbit na pamaypay ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pananabik sa magaganap. Ito ang sandali ng kanilang tagumpay, ang pagkakataong maitaboy ang itinuturing nilang mga peste. Tumayo si Roberto sa harapan ng bahay, ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pagmamay-ari at kapangyarihan. Inutusan niya ang operator ng bulldozer na patayin muna ang makina
at maghintay ng kanyang senyas. Gusto niyang pilitin muna ang mga nasa loob na lumabas upang ipakita sa lahat na wala silang laban sa kanyang awtoridad. Kahit magtago kayo dyan, hindi ninyo mapipigilan ang mangyayari. Sigaw ni Roberto. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ito na ang huling babala. Lumabas kayo at kunin ang inyong mga basura o isasama namin kayo sa paggiba ng bahay na ito. Sa loob nagkatinginan sina Melissa at Lourdes. Ang sitwasyon ay umabot na sa pinakasukdulan. Walang sasagip sa kanila. Ang kaisa-isang lalaking maaari nilang asahan ay wala pa. Kailangan nilang lumaban, kahit na ang laban ay tila imposible. Pinilit ni Melissa na tumayo isinawalang bahala ang matinding kirot sa kanyang pang-ibabang katawan na hindi pa rin naghihilom mula sa panganganak. Kinuha niya ang isang mahabang tela at maingat na ginawa itong isang malaking lambat sa kanyang dibdib. Sa loob nito, ligtas niyang inilagay ang kanyang dalawang natutulog na sanggol. Yakap-yakap niya ang kanyang mga anak at sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang matalim na itak. Binuksan ni Lourdes ang isa sa mga pinto, sapat lamang upang makadaan si Melissa. Lumabas ang matandang babae, ang mukha ay kunot sa galit. Hindi siya nagpatinag sa anyo ng malaking makinarya o sa presensya ng kapitan. Mga hayop deklara ni Lourdes ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Roberto. Ginagamit ninyo ang inyong kapangyarihan para magnakaw sa mga walang laban. Walang konsensya. Tumawa lamang nang nakakainsulto si Desiree. Tingnan mo nga naman, ang lakas ng loob ng matandang yan. Pangungutya niya habang nagpapaypay. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Roberto. Sayang ang oras natin sa mga hampas lupang ito. Pagkatapos magsalita ni Desiree, lumabas si Melissa. Ang kanyang anyo ay nagpatahimik sa lahat, maging ang mga mato ni Roberto ay natigilan sa kanilang nakita. Siya ay isang larawan ng desperasyon at tapang isang inang protektado ang kanyang mga supling habang may hawak na sandata. Naglakad si Melissa papunta sa harapan. Ang bawat hakbang ay kalmado, ngunit nagpapahiwatig ng kanyang matinding determinasyon. Tumayo siya hindi lamang sa harapan ni Roberto, kundi mismo sa mismong tapat ng malaking pala ng bulldozer. Ang kanyang maliit na bulto ay tila lulunukin ng malaking makinarya anumang oras, ngunit ang kanyang tindig ay hindi natitinag. Hindi kami aalis, wika ni Melissa, ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig at puno nang di mababali na pa siya. Iniharap niya ang itak. Kung gusto ninyong wasakin ang bahay na ito, kailangan ninyo munang dumaan sa amin ng mga anak ko. Nagalit si Roberto sa nakitang pagmamatigas. Ang kawalan ng paggalang ng babaeng ito sa kanyang awtoridad, lalo na sa harap ng kanyang mga tauhan, ay hindi niya mapapalampas. Hinarap niya ang operator ng bulldozer na nanatiling nakaupo at nag-aalangan. Bakit ka nakatunganga dyan? Paandarin mo yan at itulak ang bahay, utos niya. Ang mukha ay namumula sa matinding galit. Ngunit ang trooper ng bulldozer, isang simpleng manggagawa na binayaran lamang, ay nag-alinlangan. Hindi bahagi ng kanyang trabaho ang manakit ng isang babaeng may dalang mga sanggol. Iniling niya ang kanyang ulo at tumangging sundin ang utos na labis na nagpagalit kay Roberto. Wala kang kwenta, sigaw ni Roberto. Umakyat siya sa sasakyan at pilit na pinaalis ang trooper upang siya mismo ang magpatakbo nito. Inilagay niya ang kanyang sarili sa upuan. Ng kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa bahay na nais niyang gibain at sa babaeng nakatayo sa harap nito. Nagsimulang umugong muli ang makina. Itinaas ni Roberto ang higanting pala at dahan-dahang inabante ang bulldozer patungo kay Melissa. Pinanood ni Lourdes ang papalapit na panganib. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Ngunit si Melissa ay nanatiling nakapikit. Nang mariin hinigpitan ng yakap sa mga sanggol, hinihintay ang paghampas ng makinarya. Hindi siya aatras. Nang ang malamig na bakal ng bulldozer ay halos dumikit na sa mukha ni Melissa, isang marahas na kaganapan ang nangyari. Mula sa likuran, isang mabilis na pagdating ang yumanig sa kalsada.
isang malaking pampasaherong jeep na minamaneho. Sa pinakamabilis nitong takbo, ang sumalpok ng buong puwersa sa gilid ng bulldozer. Ang bigat at bilis ng jeep ay nagdulot ng matinding pagyanig sa bulldozer. Ang sasakyang inuupuan ni Roberto ay yumanig ng malakas at naitulak palayo kay Melissa. Napatigil ang makina at si Roberto dahil sa matinding pagkabigla mula sa salpok ay napahawak ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang plano ng pagwasak ay tuluyang naudlot. Ang alikabok na nagmula sa malakas na pagbangga ay dahan-dahang napawi inilalantad ang diip na bumangga sa bulldozer. Ang harapan nito ay yupi at sira, ngunit nagawa nitong patigilin ang makinarya ni Roberto. Si Melissa na nanatiling nakatayo ng matatag ay huminga ng malalim habang tinitingnan ang bagong dating na sasakyan. Bumukas ang pinto ng jeep at mula rito ay lumabas si Leo. Ang kanyang anyo ay puno ng pagod, ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng dugo at pawis. Mula sa matinding biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sumunod sa kanya mula sa kabilang pinto ang isang matandang lalaki. Siya ay may maputing buhok na kasuot ng isang simpleng barong na tila matagal nang nakatago at naglalakad nang may paminsan-minsang pag-aalangan. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng dignidad. Ito ay si Mang Arturo, ang tunay na may-ari ng koprahan. Ano ang nangyayari rito? Ang tinig ni Mang Arturo ay hindi kasing lakas ng isang bagyo, ngunit nagtataglay ito ng isang awtoridad na hindi maikakaila. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang taong nagmamay-ari sa lupang kanyang tuntungan. Lumapit si Roberto, sinusubukang bawiin ang kanyang pagiging agresibo matapos ang pagkabigla sa pag-atake. Tinitigan niya ang matanda at si Leo. Arturo, matagal ka nang wala rito. Ang lupang ito ay pinabayaan na, kaya't ang pamahalaang lokal na ang nag-aasikaso nito. Hindi sumagot si Arturo. Sa halip lumapit siya kay Leo at kinuha ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa at isang formal na katibayan mula sa hukuman sa Maynila. Ang dokumentong yan ay patunay na ang lupang ito ay akin at kailanmay hindi ko ipinagbili o isinuko sa sinuman. Lalo na sa iyo, Roberto, mariing deklara ni Arturo. Hinarap niya ang mga tao sa paligid, pati na ang mga natitirang tsismosa sa labas ng bakod. Ang kautosang dala ng lalaking ito ay huwad, isang panloloko na naglalayong agawin ang aking ari-arian habang ako ay nagluluksa. Namilog ang mga mata ni Roberto. Ang pagbabalik ni Arturo ay isang bagay na hindi niya inaasahan at lubos na sumisira sa kanyang plano. Sinubukan niyang magdahilan, naghahanap ng mga salitang magtatanggol sa kanyang mga pagkilos, ngunit ang dokumento ay walang anumang pwedeng pagdudahan. May mga pananagutan ka, Roberto, seryosong dagdag ni Leo habang itinuon ang atensyon sa dalawang sasakyan ng pulis na mabilis na pumasok sa bakuran. Ang mga sirenang walang ingay ay napalitan ng mga hakbang ng mga awtoridad na kanyang tinawagan mula pa sa kalapit bayan bago pa man sila dumating. Lumapit ang mga pulis kay Roberto, inilabas ang kanilang mga posas at formal na inaresto ang kapitan dahil sa pamimeke ng mga dokumento at tangkang pamimilit gamit ang dahas. Hindi makapaniwala si Desiree sa nangyayari. Ang kanyang asawa na palaging puno ng kapangyarihan at kayabangan ay dinakip sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, sinubukan niyang sigawan ang mga pulis at pigilan sila. Ngunit bago pa siya makalapit at gumawa ng mas malaking eksena, nahawakan siya ni Lourdes ng mahigpit sa braso. Tumahimik ka. Kung ayaw mong isama kanila, mariing banta ni Lourdes, ang boses ay puno ng babala na nakakapagpatahimik sa panginginig ng ginang. Walang nagawa si Desiree, kundi ang panoorin ang pag-alis ng kanyang asawa sakay ng sasakyan ng pulis. Ang bakuran na kanina ay naging isang larangan ng labanan
ay dahan-dahang bumalik sa pagiging payapa. Umatras ang bulldozer at umalis na iwan ang sirang tarangkahan bilang tanging alaala ng gulo. Lumapit si Arturo kay Melissa na ngayon ay tahimik na nakatayo ang mga luha ng tagumpay at ginhawa. Ay walang tigil sa pagdaloy. Nakita ng matanda ang dalawang sanggol na natutulog ng mahimbing sa dibdib ng ina, ligtas mula sa lahat ng kaguluhan. Nilingon din niya ang paligid ng kanyang dating tahanan. Nakita niya ang mga pananim, ang mga nalinis na bahagi ng bahay at si Serena na nagpapahinga sa hindi kalayuan. Iniwan ko ang lugar na ito nang may labis na kalungkutan. Simula ni Arturo ang kanyang tinig ay may halong pagsisisi, ngunit dinadaluyan din ng isang bagong pag-asa. Naisip ko na mamamatay na ang bahay na ito nang mawala ang aking asawa. Ngunit binuhay mo ito, Melissa. Ipinakita mo sa akin na ang buhay ay patuloy gaano man ito kasakit. Itinangos ni Arturo ang kanyang pagtingin kay Melissa. Walang magpapaalis sa iyo rito. Mula ngayon, ituturing ko kayong pamilya. Kayo ng mga anak mo, mananatili kayo sa koprahan na ito hanggat nais ninyo. Wala nang nasabi si Melissa, kundi mga salita ng taos pusong pasasalamat. Niyakap niya si Lourdes, ang babaeng naging tanggulan niya sa pinakamadilim na oras, at nagpasalamat rin kay Arturo. Sa bandang huli, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Leo, ang lalaking nagsilbing pader laban sa kasamaan ang taong na naglakbay ng malayo upang dalhin ang kaligtasan. Lumapit si Leo, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Marahan niyang hinawakan ng braso ni Melissa, isang kilos ng suporta at pagpapatibay na hindi na siya kailanman mag-iisa sa mga susunod na laban. Sa pagsapit ng dapit hapon, ang kulay ng langit ay napalitan ng mainit na kahel at lila. Ang dating abandonadong koprahan ay hindi na isang lugar ng kalungkutan. Ito ay naging isang tahanan. Isang tahanang ipinagtanggol ng dugo, pawis at hindi masusukat na pagmamahal ng isang ina. At sa bawat araw na daraan ng mga supling ni Melissa ay lalaki ng may pag-asa, protektado ng pamilyang hindi man nakakabit sa dugo. Ay pinagbigkis naman ng pagkakataon at kabutihan.